Okay. Ako po si Norlene Maranya po from Balibago Chapter. Then, I'm 17 years old po. Grade 12 student po sa Labas Senior High School po. Ang strength ko po is YUMS po, which is Humanities and Social Science po. At ako po ay YFC po ng Balibago Chapter. At ang aking mama naman po ay si Luzbibig de Villanueva ng Handmaids of the Lord po. Ngayon po, kaya po ako nandito para i-share po yung journey ko during my Angkop Scholar po since 2018 po. Ang karanasan ko po hindi na nandito po ako ngayon. Ngayong hawak po ako dati po hindi po ako hawak ng Angkop Scholar at ngayon po ay hawak ng nila ako. Nagsimula po ako ng lahat ng ito nung ako ay nasa grade 3 po. Nag-aasikaso na po si Mama ng mga requirements ko po for Angkop Scholars. Kung paano po makapasok dito para makatulong sa aking pag-aaral. Kaya yung time po na grade 3 o 2017 po, not sure po if 2017 po yan. Pero nung mga panahon po na yun, is talagang dalawa po kami ng kuya ko na napag-aaral po ng pinag-aaral po kami ni Mama. At nakati ko naman po ay nagtrabaho. Then, syempre po sa hirap po ng buhay, pinagsikap po ni Mama na makapasok po ako dito sa Angkop Scholars. At ayun po, after a month or year, nakapasok po ako dito sa Angkop Scholar. Kaya simula grade 4 po, nagsimula na akong maging parte ng Angkop Scholar. I did not expect na meron po palang chance na makapasok ako sa ganitong parte ng Angkop Scholars kasi hindi naman po ako ganun katalino kaya kagaya ng mga iba ko pong classmate dati. But in my journey during Angkop Scholar, nagpursige po ako since NM because of one person in my life na lagi pong minamotivate ako na mag-aral ako ng mabuti and I have sinasabi niya po sa akin na if mag-aral po ako ng mabuti, lagi may bibigay po daw sa akin siya na simple gift kapag mataas po yung grades ko. At yung tao po na yun, ang unang-unang humawak at nagtiwala sa akin, nagsimula ako, which is po si Tita Azon po, if kilala niyo po siya. And she's the one who trusts me since nung hinawakan niya ako sa Angkop Scholar. I'm very thankful kung hindi dahil kila Tita Mirna, which is po yung may mismo may harap po ng Angkop Scholar. I'm very thankful po kung hindi dahil family ko at wala ako dito ngayon. Lumipas po yung ilang years, napalitan po yung humabak po sa akin. At ang pumalit po ay sina Tita Gemma and Tito Jojo po, Urea po. Hindi ko na po natandaan kung kailan po nila ako hinawakan, pero thankful din po ako sa kanila. Dahil nandyan sila para mag-guide sa akin sa aming tatlong scholars noon at ngayon. May times po na napapaisip po ako kasi si Tita Gemma po pati si Tito Jojo po. May times po na sinasabi po nila sa akin na isa na lang po, time na mag-isa na lang po ako sa scholars, yung nawala po yung dalawa kong kasama. Parang nawalan po ako ng pag-asa po. Kasi po, nahiya po kasi ako na lang po mag-isa yung pag tinatawag po sa AGW, tinatawag po yung mga Balibago chapter po ng ako. Naano po ako kasi, marami po nagtatanong sa akin ako, scholars ko doon na, asan na yung dalawang kasama? Wala po kong maisip kasi hindi ko naman po alam totally yung nangyari sa kanila, ba't po sila umalis, or baka may valid reason po kaya po sila umalis. Ganun, pero hindi ko na lang po sila inanong kasi sabi po ni Tita Gemma, magpatuloy po ako sa pag-aaral at huwag na lang po isipin sila. Medyo kinakabahan po ako, ewan. Doon po, sa aking pangarap po, kasama ang Angkop Scholars, pero sabi ko po, baka magkaroon pa po ng ilang mga scholars, ngayon lang po sa Balibago chapter, which is nga po, nagkaroon po ng dalawa, which is po si Kuya Marvin po, saka po si Kyrie, nakasama ko rin po sa YFC.
hindi po nawala yung guidance nila tito and tita sa amin. Lalo na sa akin na mas sa akin na minsan late na nagpapasa dahil busy po sa schools, dahil ako po ay isang protocol officer po ng isang organization sa school. And also po, hindi ko po makakalimutan sina Tita Mirna and Tito Larry po ng sa Angkop Scholars po. Because this couple is very hardworking sa pag-aasikaso pa lang po ng mga scholars. Pagbibigay ng magandang environment sa buong Angkop Scholars ng West po. I'm very thankful to have this Angkop Scholars. Kung hindi dahil sa kanila, wala po ako dito. Nakikita ko po kung paano po nila kami bigyan ng mga kailangan sa school at bayaran sa school. Nalagpasan ang mga bayaran pero hindi natatapos, pero kaya-kaya dahil nandiyan po kayo. Maintain ang needs ng mga Angkop Scholars. The blessing is never failed because of the people who have a good heart. Nagpapasalamat din ako kay Lord and may mga dumating na tulong sa amin through CFC. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng Angkop Scholars. Ayun lang po. Thank you.